are welcome sa mga mag-aaral ng Tumawini Baptist School and also with their parents na nanonood ngayon sa ating Chapel R. I do hope po na nagpasalamat tayo kay God because He has given us another life to see and do the task that we need to do. Okay? That we are blessed kasi binigyan tayo ng Panginoon ng buhay this morning. Okay? So, I hope po na maganda po ang gising natin ngayon and we are energetic. We are excited to listen to the Word of God this morning. And bago po tayo magsimula, please don't forget to comment down your name and your grade for your attendance. Check po lahat ng teachers po ang mga names na yan, mga kina-comment ninyo, and we will add that to your attendance today. Okay? Sa ating pagsisimula, itinatawag ko po si Janelle, Jensen, and Denise for our action song. Sila po mag-lead and I hope na habang sila ay kumakantay, sabayan din po natin para po ma-prepare natin ang sarili natin mamaya at kumbaga we are awake na, okay, to listen to the Word of God mamaya na i-share po ng ating preacher. Okay? So, singing time!
you so much, Janelle, Jensen, and Eunice for the action songs. Hope po na nasabayan po natin sila. So now, may I call Mark Jan Tricio, a grade 3 pupil, to share the list of prayer requests this week. Good morning, everyone. These are the list of our prayer requests this week. First, may we pray for the protection and faithfulness of the pastors and missionaries in sharing God's word and reaching lost souls. The second is workers. Let us pray for the protection of God and guidance for every working parents and teacher. Third, may we also pray for our leaders and future leaders. May the Lord help them and guide them to lead according to His will. Fourth is personal concerns. Let us pray for everyone to strengthen their faith in God and overcome the problems that they are having right now. Fifth on our list is healing. May God heal us from our illness and give us good health every day. Sixth is peace. May we pray that God will soften our hearts and choose to solve any conflicts that we are facing. Seventh is help in daily needs. May we ask God to supply us with enough food, financial each day. It is a good internet connection. Let us pray for a strong internet connection to have a good class every online meeting. 9. Let us pray for the guidance of the Holy Spirit in everything that we do and lead us to become more faithful and true to God. Lastly, His wisdom and knowledge for each one of us, that we may understand every lesson that the teacher will teach us. Thank you so much, Marjan, for the list of our prayer requests this week. Sabay po natin, isama po natin yung mga list na yan sa ating prayers everyday, pati na din po sa ating mga klase. Okay? Kasi the more na maraming nagpa-pray, ay the more po na magiging powerful yan, and God will grant or God will answer those prayer na ating pinag-pray. Now, tinatawag ko naman po si Mitzi Faith Beltran, a grade 3 pupil, to give us a special number.
Good morning mga bata. Welcome sa ating chapel hour service. Tayo manalangin. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, sa araw po ito na pinagkaloob niyo. Thank you once again for another life, Panginoon, na yung pinagkaloob. And also, Lord, bless niyo rin po kami sa pakikinig po namin ng salita, this chapel hour, Panginoon, at naway gamitin niyo mightily ang aming speaker, Panginoon, na magsasalita. Bless niyo po ang lahat, Panginoon, lalo ng mga estudyante, Panginoon, na Tamuini Baptist School. At naway, Panginoon, ay pagpalain niyo po kami sa araw-araw namin gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, so magandang umaga po muli sa ating lahat. Welcome sa ating weekly chapel hour ng Tamuini Baptist School. At yan, hindi na po tayo masyadong magtatagal at inaanyayahan ko po ng bawat isa ay kunin ang ating Bible, kunin ang inyong mga Bible at buksan sa Matthew chapter 18 verses 21 down to verse 35. Matthew chapter 18 verses 21 down to verse 35. Ulitin ko sa Matthew chapter 18 verses 21 down to verse 35. So kung andyan na tayo, sundan nyo na lang ako sa aking pagbabasa. Verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Verse 22, Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Verse 23, Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. 24. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. 27. Then the Lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. 28. But the same servant went out, and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. 30. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. 31. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? 34. And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. 35. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. So bago tayo magpatuloy ay gusto kong mag-pray muna tayo. So bow down our heads and close our eyes. Let's pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa another opportunity, Lord, na mapag-aral niyong salita and makakuha, Panginoon, ng lesson from it.
We thank you, Lord, for this day, Lord, that you have given us another day, another faithfulness na pinakita mo, another mercy and another grace of yours, Lord. We pray, dear Lord, na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man o hindi, Panginoon. We pray, Lord, that as we study thy word, I give wisdom to the children, Lord, or to all na manonood, Panginoon, sa chapel hour na ito, Panginoon, and we pray also, Lord, na give them wisdom and knowledge to understand your word, and also to thy servant, Panginoon, na give me, Lord, give me wisdom, knowledge para maituro ng maayos ang iyong salita, and sana po ay makapulot po ng aral ang mga batang makikinig or sino man po na makikinig, Panginoon. We commit to you this day, Lord. Kayo na pong bahala sa amin. Ilin niyo po kami sa anumang distraction and the devices of Satan, Panginoon. And we commit to you, Lord. Thank you, Lord, for this day. In Jesus' name we pray. Amen. So, base sa ating binasa kanina, so dito pumapasok yung kwento. Ito yung time na kung saan pumunta yung mga disipulos ni Jesus Christ sa Kanya upang mag-aral ng Kanyang salita. So, nagkaroon ngayon ng pagtatanong at sumasagot naman ngayon si Jesus Christ sa kanila. Siyempre, pag-aaral sa kanila. And ngayon, biglang lumapit si Peter. Habang sila ay nagkakaroon ng pag-aaral sa salita ng Diyos, ay biglang lumapit si Peter kay Jesus Christ. At sabi dito sa ating binasa kanina sa verse 21, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? So ngayon, nagtanong si Peter kay Jesus Christ kung, sabi niya, Panginoon, hanggang kailan ko ba patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Hanggang 7 beses ba? Yun yung tanong ngayon ni Peter. Siyempre, hindi naman natin may iwasan, di ba, na may mga tao talaga na mananakit sa atin, maninira sa atin, gagawan tayo ng masama. Halimbawa, yung simpleng aawayin tayo ng ating kalaro, ng ating kapatid, ng ating sinuman na pwedeng mang-away sa atin. Kaya, yun yung tanong ni Peter kay Jesus Christ. Ngayon, sumagot ngayon si Jesus Christ. Sumagot si Jesus Christ. At ang sabi niya, I say not unto thee until 7 times. So sabi ni Jesus Christ kay Peter, hindi ko na sinasabing hanggang 7 beses lamang, pero until 70 times 7. So, ayun yung sagot ngayon ni Jesus Christ kay Peter. Hindi ko sinasabing hanggang 7 beses mo lang papatawaran yung kapatid na nagkasala sa iyo or sino man or kapwa, kundi 70 times 7 or 490 times. Okay? So, yun yung sinabi ni Jesus Christ. Pero, makikita natin mamaya habang pinag-aaralan natin na hindi lamang basta 490 times na patatawaran natin. At makikita natin yan. At ang title ng ating message ngayon ay God wants me to forgive. Yun, God wants me to forgive. At dito napapasok yung ating kwento or yung parabola na shinare ni Jesus Christ sa mga kay Peter. Sabi niya, tuloy natin sa verse 23, Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. Ayan, so nagsimula yung parabola ni Jesus Christ na kung saan inihantulad niya ngayon ang kaharian ng langit o kalwalhatian ng Diyos sa isang hari na kung saan itong hari ay may mga alipin or may mga alagad siya. So tuloy natin, verse 24, And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Ngayon, nung hinarap niya yung mga alagad niya, yung mga alipin niya, may isa na pinunta sa kanya na kung saan ito ay may utang sa hari na 10,000 talents. Ayan. So, sabi dyan, But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made. So ngayon, yung taong yon na pinunta sa kanya, na nagkautang sa kanya ng 10,000 talents, ay wala ngayon siyang pambayad sa utang niya sa hari. So ngayon, ang sinabi ng hari ay, o inutos ng hari sa kanya ay, siya ay,
ipagbili ang kanyang sarili, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Pero hindi lang yon. Ang sabi din ng hari, inutos niya din na itinda lahat or ibenta lahat ng kanyang pagmamay-ari para lang makabayad sa kanyang utang. 'Di ba? Isa siyang alipin na nagkautang sa hari at ang sabi ng hari ay ibenta mo lahat para lang bayaran ako, sabi nung hari. 'Di ba minsan may mga napapanood kayo, may napapanood tayo na kung saan meron yung isang family na mayaman tapos may mga alipin siya, may mga alagad siya na mahihirap. So yung pagtatrabaho nila, minsan yung kinikita nila doon sa pagtatrabaho ay hindi pa sapat sa kanila. So ganun yung sa isang lalaki or sa isang tao dito na kung saan ay wala siyang pambayad dahil siguro hindi enough or walang masyadong kinikita yung kanyang pagtatrabaho. So ngayon, dahil doon, nung sinabi nung hari na yun, inutos siya na ibenta lahat, ibenta kanyang sarili, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, ang ginawa ngayon ng lalaking or ng isang taong ito ay, but for as much as he had not to pay, his Lord, Verse 26, ayan, so sorry. Verse 26, the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. So, ngayon, dahil wala nga siyang pambayad, wala siyang pambayad na hihigit pa or kulang pa siguro yung kanyang pagmamay-ari na ibenta para makabayad. So, ang ginawa niya ay fell down. Ibig sabihin, nagmakaawa siya at sabi niya sa kanyang sa hari na have patience with me. Panginoon ko, magkaroon ka ng pasensya sa akin at babayaran ko lahat ng aking utang sa'yo. Yun yung sabi nung tao sa hari. Dahil doon, ang ginawa ngayon ng hari, syempre may damdamin pa rin naman, may puso pa rin naman yung hari. Kaya ang ginawa niya, sa verse 27, then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. At dahil sa ginawa ng servant or ng alipin na yun ay, syempre may damdamin yung hari, ay pinatawad niya ngayon. Ang ginawa niya ay nagkaroon ng kahabagan ng puso and loosed him. Pinakawalan siya. Tapos, yung kanyang utang ay binigyan siya ng chance na bayaran yun. Ngayon, after that, pagkatapos nun ay, then the Lord, but the same servant went out and found one of his fellow servants. Ngayon, after nung pinatawad ng hari, yung taong yun ay, ngayon lumabas siya at may nakita siyang fellow servant. Kapwa alipin or kapwa niya trabahador, ganun. At ang ginawa niya, which owed him 100 pence. So yung nakita niya ngayon na katrabaho niya ay may utang sa kanya na 100 pence. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me that thou owest. So ngayon, nung nakita niya ngayon yung kanyang katrabaho, yung kapwa niya alipin ay, na may utang din sa kanya ay, ang ginawa niya ay hinawakan agad sa kanyang leeg at sinabing, bayaran mo ako sa yung mga utang sa akin. So yun. So ngayon, syempre, kung ikaw ba naman ang hahawakan tapos parang sasakalin, di ba? Syempre magugulat ka na lang. So ngayon, ang ginawa nung may utang sa alipin na iyon ay, sabi niya dito, and his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me and I will pay thee all. So, di ba, nung bigla ngayon na kanyang sinakal yung may utang sa kanya. Ngayon, ang sabi nung taong yun na may utang sa kanya ay, sabi niya, nagmakaawa din siya, kagaya ng ginawa niya. At ang sabi niya, have patience with me. Magkaroon ka ng pasensya sa akin at babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. So, di ba nakita natin, ganun din yung ginawa niya sa hari kanina dahil hindi niya mabayaran ang kanyang mga utang sa hari. Pero, ang sabi nung servant,
And he would not, at ayaw niya, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So ang ginawa niya, nung nagmakaawa, lumuhod na nga at parang winership niya, parang gano'n, parang lumuhod yung nagkautang sa kanya, hindi pa rin siya naawa doon, kundi ang ginawa niya ay pinuntan niya ngayon ito sa isang prison, bilangguan, at hanggang sa, at lalabas lang siya pag nabayaran na siya, nabayaran na niya yung kanyang utang. So ngayon, sa pangyayaring yon, may nakakita ding fellow servants nung dalawang servant na yon. May nakakita sa kanila. At ang sabi dito, so when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. So nung nakita nung mga katrabaho din nila, nakita nila siguro sa likod or sa malayo, na ganun yung ginawa ng servant na yun ay parang nagkaroon sila ngayon ng parang nainis or parang naawa sila dun sa taong kinulong. Ngayon ay sinumbong nila ngayon ito sa kanilang master, sa kanilang hari. Ituloy natin sa verse 32, then his Lord, after that he had called him, said unto him, so ngayon, nung syempre sinumbong na nung mga katrabaho nila yung pangyayari na nasaksihan nila. Ngayon, ang ginawa ng hari ay pinatawag yung nagkautang sa kanya. At ang sabi niya, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desiredst me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? So ngayon, nung pinatawag siya, ang sabi ng hari, ikaw na masamang alipin, di ba? Wicked. Parang yun, masama. Pagkatapos kitang patawarin sa iyong mga utang, dapat, di ba, dapat may compassion ka rin or pinatawad mo din yung servant na nagkautang sa'yo dahil pinatawad kita. Dahil nagkaroon ako ng awa sa'yo nung may utang ka na hindi mo mabayaran. So yun yung sinabi ng hari. Talagang naiinis siya or nagagalit siya sa alipin na iyon. Kaya, yun, tuloy natin, verse 34, and his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. So, sa sobrang galit, sa sobrang puot ng hari sa aliping iyon ay, ang ginawa ay, pinunta siya ngayon sa kanyang mga tormentors o yung nagpapahirap. At pahihirapan siya hanggang siya ay makabayad ng pagkautang niya sa hari. So nakita natin dito yung isang hindi mapagpatawad na alipin, di ba? Pinatawad siya ng kanyang hari tapos sa kanyang kapwa hindi niya patatawarin, di ba? Very wicked talaga, very masama. At yun yung parabola na kwento ni Jesus Christ sa mga disipulos. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Kaya nung una kanina, balikan natin sa verse 22 or 21 na nagtanong si Peter na hanggang kailan ko patatawarin yung kapwa ko o yung kapatid ko na nagkasala sa akin. So ganun yung paghahalin tulad natin sa kay Jesus Christ, di ba? So yun, at ang sagot ni Jesus Christ ay hindi ko sinasabing hanggang 7 times lang, hanggang 7 beses, kundi 70 times 7. So dito makikita natin na hindi lang basta 7 times 7. Hindi lang 49 times, 490 times, di ba? Madami na yun. Pero, iisipin natin, ang pagpapatawad sa ating kapwa ay kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So, may 3 tayong puntos ngayon na papasok dito. So, yung ating title kanina, God wants me to forgive. Point number 1, because He is gracious. God wants me to forgive because He is gracious. Ano nga ba ang grace? Di ba pag sinasabi natin grace ay ito yung freely given, libreng binibigay na hindi natin deserve, hindi tayo karapat-dapat na matanggap, pero ang ginagawa ng Diyos ay binibigay niya. Halimbawa, nagkasala ka ngayon, Ngayon, kinaumagahan,
ay binuhay ka pa rin ng Diyos. Ibig sabihin, kahit hindi natin deserve ay binibigay pa rin ng Diyos. Yung mga blessings, diba? Yung mga bagay-bagay na tatanggap natin, kahit hindi natin deserve, kahit hindi tayo karapat-dapat na matanggap, at hindi tayo karapat-dapat ay binigay ng Diyos ang kanyang grasya. Kaya God is gracious. No? Kaya, di ba, sa ating salvation, hindi natin deserve na mapunta sa langit. Di ba? Pero dahil may kaawaan ng Diyos, may kahabagaan ng Diyos ay binigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesus Christ. Hindi natin deserve mabuhay, hindi natin deserve na mapunta sa langit, magkaroon ng life, kundi pupunta tayo sa impyerno, pero ang ginawa ng Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak. That is grace. Kaya ang ating Diyos ay gracious. So ang gagawin natin ay, syempre magpapatawad tayo sa ating kapwa. God wants us to forgive because He is gracious. Number 2, God wants us to forgive because He is merciful. Diba? Pag mercy naman yung tinutukoy natin, ito yung deserve natin, pero dahil may kaawaan ng Diyos ay hindi niya binibigay niya sa atin yung pagpapatawad. Halimbawa, yung sinabi ko nga kanina, inaway mo ngayon yung kapatid mo, di ba? Sa magulang yan, inaway mo yung kapatid mo, di ba? Pero dahil nakita ng magulang mo na, di ba, papatawarin ka ng magulang mo sa nagawa mo. Although, papuluin ka pa rin, pero pinatawad ka na niya. Ibig sabihin, pag pinatawad tayo, hindi ibig sabihin na hindi na tayo papaluin, di ba? O halimbawa, ano pa? Pag sa ating Diyos naman, di ba? God sees everything, di ba? O halimbawa, nag-online class ka ngayon, nag-aaral ka sa online. Ngayon, tapos nagpa-quiz si teacher. Ang ginawa mo ay, nangopya ka sa module nyo. Di ba? So, ang gagawin ng Diyos ay, patatawarin ka, pero may palo pa rin, di ba? Ganun ang ginagawa ng Diyos. He is merciful. Ibig sabihin, may awa pa rin siya, kaya binibigay niya ang mercy niya, in which itong mercy, or yung awa niya ay, deserve natin, pero ini-spare tayo, or parang pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon sa mga bagay na deserve natin na mapalo, pero pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. At ayan, so kailangan natin pag may nakaaway pag may nang-away sa atin, may gumawa sa atin ng masama, ay patawarin natin dahil ang ating Panginoong Diyos ay mapagpatawad din sa atin, di ba? Minsan nga mas malaki pa yung kasalanan natin sa Diyos kumpara dun sa kasalanan ng kapwa natin. Halimbawa kanina sa ating parabola na tinukoy ni Jesus Christ, di ba? 10,000 talents yung utang niya sa hari. Pero yung utang ng kapwa niya sa kanya ay 100 pence lang. O, di ba? Mas malaki pa yung utang natin sa Diyos at pinapatawad pa rin tayo. Pero yung kapwa natin, minsan mas maliit, dapat patawarin pa rin natin ang ating kapwa. Kahit malaki man yan or maliit. Kung gaano kalaki or gaano kaliit man yung ginawa na sa atin. Pero syempre, patawarin natin sila pa rin. Pero pag inulit na, ibig sabihin ay dapat hindi na ulitin sa atin yun. You know, sabihin natin na bakit inuulit mo pa rin yung ginawa mo, pinatawad na kita. Diba? So kung ganun, patawarin mo pa rin naman. Kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. At ang huli ay, God wants you to forgive because God wants me to forgive because He is faithful. Diba? Araw-araw nagigising tayo na may bagong lakas, may bagong pag-asa, may bagong umaga na binibigay ng Diyos sa atin. Diba? Alam niyo yung awitin na Great is Thy Faithfulness? Diba? Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. Diba? Dahil mapagpatawad ng Diyos, may faithfulness din siya sa atin. Siya din ay tapat sa atin bilang kanyang mga anak. Kung nasa puso natin si Jesus Christ. Kung wala pa, ay tanggapin na natin sa ating puso para maging hari at tagapagligtas natin ngayon at
magpakailanman. So yun, dapat magpatawad tayo sa ating kapwa dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay faithful, di ba? Everyday nagigising tayo, buhay pa rin tayo. Walang bad health, walang anumang sakit na ating nararamdaman, di ba? Refresh tayo every morning. Kaya gawin natin, hindi lang tayo magpatawad sa kapwa, kundi syempre pag every morning, pagkagising, di ba? Manalangin tayo at mag-thank you dahil sa bagong mercy, bagong kaawaan, bagong katapatan at bagong grasya na binigay ng Diyos sa atin. No? Yun, every morning and before matulog. Siyempre dahil sa pagproteksyon ng Panginoon sa atin sa magdamag. So, yun lang ang ating kwento. I hope ang ating lesson ngayong Chapel R at sana ay manapulot tayo at isabuhay natin sa ating buhay na kailangan nating magpatawad dahil unang-una, God is gracious. Pangalawa, God is merciful at God is faithful. Kaya, yan. At sana ay may napulot tayong aral at gawin natin, ipamuhay natin ang aral na ito. At yun lamang ang ating lesson for today at tayo ay manalangin for this. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa natapos na pag-aaral. Thank you, Lord, sa opportunity, Lord, na makapagturo, and thank you, Lord, for these hearers, for the children or anyone, Lord, na nakikinig at sana ay maisabuhay nila, Panginoon, maisaisip at maisapuso ang kanilang natutunan ngayong araw na ito. And kayo na pong bahala sa amin pang gagawin sa magdamag, kayo na pong mag-protect sa amin. Thank you, Lord, for forgiving us every time na kami ay magkakasala, Panginoon. And help us, Lord, help every one of us, Lord, na magpatawad din sa aming mga kapatid or kapwa na nangagkasala sa amin. And thank you, Lord, for everything. We commit to this day, Lord, sa nalalabi pa naming oras, this whole day, and we commit to this day, Lord. And thank you, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.